Nakalipad na patungong Estados Unidos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kauna-unahang trilateral summit na may layong mas paigtingin pa ang relasyon ng tatlong bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Nakaalis na bago mag-alas 3 ng hapon kanina si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo sa Washington, D.C. sa Estados Unidos. Doon inaasahang makikibahagi ang punong ehekutibo sa kauna-unahang Philippines-US-Japan Trilateral Summit kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon sa Pangulo, inaasahang mas mapapalalim pa ng summit ang kooperasyon ng tatlong bansa na anyay may matagal ng malalim na ugnayan. Dito inaasahang itutulak din ng Pangulo ang pagpapalakas ng economic cooperation sa nasabing mga bansa. I intend to explore ways of advancing cooperation, especially in the areas of critical infrastructure, semiconductors, digitalization, and cybersecurity, critical minerals, renewable energy, as well as defense and maritime cooperation. Target din ng Pangulo na makipagpalitan ng mga ideya sa kanyang counterpart kaugnay ng paggiit ng regional security at pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtataguyod sa rule of law at pagsunod sa rules-based international order sa Indo-Pacific region. Mapag-uusapan din anya roon ang depensa at issue sa West Philippine Sea. Of course, security and defense is going to be part of that discussion, but nonetheless, I think I can assure everyone that that is not the main intent of this trilateral agreement. The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, to keep the South China Sea as a freedom, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Nakatakda ring isagawa ang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at US President Biden kung saan tatalakayin ang pagpapalalim pa ng alyansa ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng business forum para muling hikayatin ng US business leaders para mamuhunan sa Pilipinas. I look forward to moving the discussion to a progressive discussion so that what our intention really is to strengthen the partnerships between our three countries, between the United States, Japan, and the Philippines. Tatagal ang working visit ng Pangulo sa Estados Unidos hanggang April 14. Sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella ang itinalagang caretaker ng gobyerno habang nasa working visit ang Pangulo sa Washington, D.C. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.